Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina sa pre-recorded po ng Itbulaga ngayong araw ng Martes, mas pinainit po at mas pinatindin Yun-Yul Kim ang katanghalian natin kanina dito po sa Itbulaga. Siya po kasi ang nag-opening number dito sa studio. And alam nyo po kanina mga Kadabarkads, si Maine and si Julia Barreto po ang kasama ni Bossing Vic Soto dito po sa Therapy. So sa Therapy pa lang, 40,000 pesos na po ang inilabas ng Itbulaga at pagdating naman sa sugod bahay mga kapatid, 50,000 pesos mga Kadabarkads. By the way, ang sugod bahay mga kapatid ay nandirito po sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. And yung nabunot nga po kanina sa sugod bahay mga kapatid, naantig yung mga Dabarkads natin sa kwento niya. Paano ba naman kasi mga Kadabarkads? 24 years po siyang biyuda. At mag-isa niya lamang pong tinataguyod ang kanyang mga anak. At ang kanyang pinagkakakitaan po mga Kadabarkads ay yung pananahi. So pag wala pong patahi, wala po siyang kita. And pagbubuking niya nga po mga Kadabarkads, pangarap niya po na magkaroon ng sariling tahian or sariling butik. Pero hanggang pangarap na lamang daw yon dahil matanda na daw siya mga Kadabarkads. Sa salitang yon, naantig po ang mga Dabarkads natin sa studio po ng Itbulaga. Si Alan Kay po napapunas ng pawi, si Bossing Vic Soto emosyonal din po dito mga Kadabarkads. Kaya nang binigyan po siya ng tumataginting na 50,000 pesos, emosyonal din po itong si Nanay Evelyn Bayon dito po sa Batasan Hills. So nagpapasalamat ako sa Itbulaga dahil talaga namang yung deserving po ang nabubunot nila dito sa sugod bahay mga kapatid. And sana nga po, mas marami pang matulungan ng Itbulaga. Yung talagang nangangailangan mga Kadabarkads. Pero ano tong nabasa ko na ang Itbulaga daw po ay may banta? Yun po ay nag-ugat sa sinabi ng TVJ na pipilitin daw po nila na makarating ng 50 years ang programang Itbulaga. Sabi nga dito sa write-ups ng isang article, inilabas August 4, 2025, Itbulaga may banta. 4 years to go. Ganito na lang kaiksi ang hinihintay o hihintayin ng Itbulaga bago sumapit ang kanilang golden year. Ngayong taon, the longest running noontime show marks its 46th year. Pagbabanta nga ng tatlong poste nitong sina Tito, Vic at Joey, pipiliti nilang mapaabot ng ika-50 taon ang kanilang programa. So parang sa word daw na yon, parang igagapang daw ang Itbulaga para makaabot ng 50 years. So nagtaka ang ilan dito mga Kadabarkads na bakit igagapang gayong stable naman at maraming sponsors ng naturang programa. And syempre nandyan din naman po si Mr. MVP. Tila daw baga may doubt ang TVJ sa 50 years anniversary nito. Well, para sa akin mga Kadabarkads, hanggat hindi pa naman po talaga nakakarating doon sa 50 years, ang daming pwedeng mangyari, 'di ba? Pero kahit na gano'n, nagbigay po ng assurance ang TVJ na pipilitin nila, igagapang nila ang programa para makaabot ng 50 years na minimithi po ng lahat. So yun siguro yun mga Kadabarkads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito sa isang Dabarkads na kung saan ay may praise collab dito po kay Moira de la Torre. Yes po mga Kadabarkads, walang iba kundi po itong si Ice Sigera. Sabi niya nga dito, uy, hindi naman halatang nagkamali Moira de la Torre. Stream our first collab. Ayan, congratulations naman dito kay Ice Sigera. Samantalang, eto pong si Toge Zombie mga Kadabarkads, may panibago siyang inilabas na statement. At ang nakakaloka dito, pinutol niya na po mga Kadabarkads ang ugnayan niya sa kanyang mahabang hair. Yung hair po na parang inano po, ano ba yan, tinirintas. Yes po mga Kadabarkads, pinaputol niya na po ito. Sabi niya nga dito, in honor of my father, I took down my natural long hair after 4 years. Rest in peace, Dad. It's so painful, but I'll be fine. R.I.P. Dad. So, pinahabang niya po ito ng 4 years at ngayon, mga Kadabarkads, pinaputol niya po ito bilang parte po ng pagluluksa, mga Kadabarkads, sa kanyang namaalam or pumanaw po na ama dyan po sa Nigeria.
So, iba-iba po kasi tayo ng way mga kadaver cards para makapag-move on. Yung iba pinapaputol yung hair para makapagsimula ng panibagong buhay, 'di ba? So iba-iba po kasi ng way ng pagtanggap at feeling ko talaga kay Zombie, sobrang sakit ng pinagdadaanan niya. Talagang hindi niya po lubos ma-imagine, hindi niya lubos maisip na darating ito sa kanyang buhay. Kaya pakatatag ka lang, Zombie. Andito lang ang Dabber Cards at nakaalalay sa'yo. Samantalang next topic naman tayo mga ka-Dabber Cards. Pag-usapan natin ang tungkol dito sa isang clones po na grand winner nitong Sabado, nitong nakaraan po. Walang iba kundi po si Jean Jordan. Kinagulantang kasi ng ibang Dabber Cards natin yung tungkol sa naging post niya po kanina na kung saan ay naghahanap po siya ng orthopedic. Diba sa buto yun mga ka-Dabber Cards? Sabi niya dito, baka po may orthopedic ako na friend or follower. Pwede po pa-PM, may gusto lang po akong itanong. Salamat po. So marami po ang nag-aalala na anong problema nitong si Jean. May problema ba sa kanyang buto at naghahanap siya ng orthopedic na kanyang kaibigan. So siguro maikukonsulta siya mga ka-Dabber Cards, siguro meron siyang iniinda po na sakit sa, alam niyo yun, kasukasuan or what, siguro gusto niyang magtanong or gusto niyang maliwanagan kung ano ba yung nararamdaman niya. Pero ang best suggestion ko dyan, mga ka-Dabber Cards, dito kay Jean Jordan, mismo magpa-check up siya, no, nang sa ganun ay malaman talaga kung ano talaga yung problema, 'di ba? Para accurate yung magiging findings. Mostly kasi mga ka-Dabber Cards, pag sa online lang tayo naghahanap ng kasagutan ng mga sakit-sakit natin sa katawan, parang nagiging OA, no? Kasi parang nag-overthinking tayo na ay ganun na pala yung sakit ko, ganito ganyan, 'di ba? So mas mabuti, mas mainam na sa mismong clinic magpa-check up nang sa ganon mas maayos at mas accurate yung magiging findings. Samantalang isang Dabber Cards naman natin ang humihingi po ng saklolo na ipa-report itong nagkakalat po ng fake news. Yes po mga ka-Dabber Cards, no? Sabi nga po dito nitong si Ice Higuera na humihingi po siya ng saklolo na pwedeng paki-report daw po itong page na to na kung saan ay ginagawan po ng kwento yung mga picture niya. Sabi niya dito, this is what fake news looks like. Kapag pinagsama-sama ang picture mo at inimbentuhan ng kwento, that's not journalism, that's exploitation. It hurts even more when people use your grief to make content and earn from your fame. Hindi po totoo ang kumakalat na post na yan. Please help me report the page. Ayan sabi niya, please help me. Humihingi po siya ng saklolo mga ka-Dabber Cards para ma-report yung page na yan na nasa screen po ninyo. Marami na rin po silang ginagamit na ibang artista para lang kumita daw po ng views. So ayan po Padillas Place. Yan po ang ipinost nitong si Dabber Cards Ice Higuera. So tulungan natin siya. And syempre, suportahan natin siya. Nang sa ganon ay wala na pong mambiktima pa. Okay? So, paano mga ka-Dabber Cards? Hanggang dito na lang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.